Oh, hello guys. Nandiyan pala kayo, no? Saktong-sakto. May bago tayong pag-uusapan ngayon sa video na to. Ano ba 'yon? Ito yung Carlink Kit T-Box Ambient Android device. Extension nito para sa yung wired Apple CarPlay at saka wired Android Auto. Mag-open siya ng a lot of more possibilities sa paggamit mo ng device mo na 'yon. Pero kamusta kaya to? Mare-recommend ko kaya ito sa inyo guys. At ano-ano pa ba yung mga features na kayang gawin nito bukod sa ito ay isang Android device para sa inyong existing Apple CarPlay at Android Auto. Yan at ang mga iba pa pag-uusapan natin sa video na to. So ano, ready na ba kayo? Tara, let's roll! So ito na siya guys, ano? So bago natin to i-unbox, pag-usapan muna natin yung kanyang full specs dahil nandito rin naman sa box niya yung mga specs na yon. Una, ito ay Android, full Android system. So ito ay Android 13. No, ano pa? Makikita mo sa gilid niya, supported niya ang OTA, off-the-air update, media player at iba pang mga kayang gawin, no? Mga multimedia display, no? Sa gilid, makikita mo yung kanyang Android icon, Android Auto, tsaka Apple CarPlay. So meron tong device natin na 8GB at 128GB na storage. So para siya talagang typical Android phone, ano, na merong mga ganyang specs. So talagang ma-expect natin medyo okay yung kanyang performance. Ngayon dito sa likod, nandito pa ibang niyang specifications guys. So ito yung unit natin ay T-Box Ambient. So dahil ambient siya, meron siyang RGB ambient lighting, full Android system, may navigation, video, music, TF card support at iba pa. At ganoon din, ito ay powered ng Qualcomm SM6225 na 4G na chipset. So ibig sabihin may support ito para sa mga 4G data connection. So pwede na ito maging independent once na malagyan mo ng SIM card. So yun yung mga specs niya. So ngayon unbox na natin to guys. So madali lang naman siya i-unbox guys. So bubuksan nyo lang dito, no? Mahuhulog na yung matatanggal niya yung wrapper. Tapos bubungad sa inyo itong buong unit. So ito yung pinaka unit, no? Sakto lang yung size niya guys. Ang cute. Mamaya pag-usapan pa natin yan. Tingnan mo natin laman ng box. So pag binuksan mo yung box, ito pa yung laman niya, no? Ang maganda sa kanya guys, no, meron siyang user manual, no, kompleto, na kailangan natin yan. At bukod dun sa user manual, meron siyang dalawang USB cable. Bakit? Kasi may ibang Apple CarPlay at Android Auto system na USB-A yung gamit at meron din namang Type-C. So meron siyang flexibility, Type-C to Type-C at saka Type-C to Type-A. So dito sa case natin, meron tayong USB-A port. So ito gagamitin natin mamaya. So yun yung mga kasama na cable sa kanya. So very good, Carlink Kit, for putting that flexibility sa atin. Ano pa? So balikan natin itong guys, pinaka-device. So ito yung pinaka-device, maliit lang siya, no? Flat lang na medyo umbok ng konti. So ito, meron siyang RGB lighting dito. Makikita natin yan mamaya. Tapos flat lang yung kanyang base, no? Pag-usapan natin yung mga port. So meron siyang TF card port, no, micro SD port. Supported niya hanggang 256GB. Meron siyang Type-C port for charging and data. At SIM card tray, no, supported niyan ang micro SIM, tama, no, kasi may 4G data ito. So yun, kabit na natin siya guys. A few moments later. So yan siya guys, no. Nung kinabit na natin, nakakatuwa kasi meron siyang mga ambient lighting, no. Ang ganda niyan sa gabi, no, nakakadagdag aesthetic. Hindi ko muna siya finix kasi nahanapan ko pa talaga siya ng more permanent position dito sa sasakyan, no. Kaya dito ko muna siya nilagay sa gilid. Nakakonect lang naman siya sa USB port ng ating CarPlay kasi ito naman may wired CarPlay functionality naman ito. So ito yung kanyang home screen guys, no, although Android device siya, mapapansin nyo yung kanyang home screen may resemblance, may resemblance sa Apple CarPlay, no? Parang inspired by Apple CarPlay talaga yung itsura niya, may mga section. Pinakamalaki sa gitna yung maps, yung music, favorite apps at saka yung recent apps mo nasa gilid din. Tapos nandiyan yung mga status mo, Wi-Fi, Bluetooth, 4G signal natin. At ang maganda sa kanya guys, dahil nga ito ay may SIM card, may Wi-Fi din, so pwede kang mag-install ng apps kasi Android ito. So pwede kang pumunta sa Play Store, no, mag-install ka ng mga apps like YouTube, Netflix,
Yan, Spotify, Waze, DLC, no, kompleto. At pwede mo rin siyang off the air updates, no. Pwede siya mag software update. No, yan ang itsura niya. Pwede ka rin dito mag wireless CarPlay. So hindi mo pa rin mawawala yung functionality na yon. May Apple CarPlay pa rin siya kung hindi ka satisfied sa UI nito, no. So na-try ko to guys, na-try ko mag YouTube, mag Netflix, okay naman, no. Talagang nakaka-enjoy. Pero disclaimer lang guys, hindi ko ina-advise talaga na manood kayo ng YouTube or Netflix while driving, lalo na kung mag-isa kayo. Very very dangerous yun kasi baka ma-disturb kayo, no, maistorbo kayo mag-drive, no. Kaya delikado yun. So maganda siya kung may pasahero kayo talaga na sila yung nanonood. Okay yun, no, lalo na kung may mga bata for long drive. Kaya hindi ko ina-advise guys na gawin nyo yun kapag mag-isa kayo. At yun din ang reason kung bakit walang ganun ang Apple CarPlay at Android Auto. Hindi ka nakakapag-install ng Netflix doon, no? Kasi nga ayaw nila ng distracted driving. So yun lang, no. Ito yung mga interface niya. So far so good, no. Tingin ko mas mag-enjoy kayo dito kapag mas malaki yung screen. Yun ang napansin ko sa kanya. Tsaka kung mas responsive. To sa akin kasi hindi naman to sobrang mahal na Apple CarPlay device na screen. So, pero okay na rin. Na-enjoy ko naman manood ng Netflix kapag nakapark, tsaka YouTube. Spotify okay din. Pwede kang mag-Spotify sa kanya ng stand-alone, no. Kaya talaga totally ang advantage na nakikita ko rito, pwede ka lang kahit wala kang phone, kahit maiwan mo yung phone mo, no. Kasi may SIM card to, di ba guys? So pwede kang matawagan dito, pwede kang mag-text dito, pwede ka rin mag-install ng Messenger or Viber para makontak ka, basta meron kang data signal. So hindi ka mag-worry kung maiwan mo yung phone mo. Tsaka kung meron ka ng data, pwede ka makinig ng music, Spotify or Apple Music, pwede rin, no. Pwede, meron siyang internal storage din to download it. At yun nga, meron pa rin siyang Apple CarPlay. Pinutin mo lang yung AutoKit, no, kung gusto mo mag-connect pa rin sa Apple CarPlay mo, nandyan pa rin naman siya. So ayun na, no, yung mga napansin ko sa kanya habang ginagamit ko ito for couple of weeks. So pag-usapan natin yung mga advantages at saka disadvantages na nakita ko sa kanya guys. So yun guys, nakita na natin lahat ng pwedeng kayang gawin nitong Carbit Link T-Box ambient na device na to. So mare-recommend ko ba siya sa inyo guys? Well, kung hanap mo talaga, no, kung meron kang wired Apple CarPlay sa iyong sasakyan at gusto mo talaga magkaroon ng wireless capability, maraming nabibiling mga doon, maraming mga nabibiling available na adapter or mga box na kagaya nito na i-convert niya sa wireless yung iyong wired na Apple CarPlay. Pero ang napansin ko sa box na ito o sa device na to, ang pagiging unique niya kasi Android box siya guys. Hindi lang niya basta gagawing wireless yung Apple CarPlay mo na wired, kundi nagkakaroon pa siya ng extended mga functionalities. Like dahil may SIM card siya, pwede kang tumanggap ng tawag sa device na to, pwede kang mag-data, pwede kang mag-internet. So magiging stand-alone siya. So stand-alone, kahit di mo na kailangan phone, kahit maiwan mo yung phone mo, makokontak ka pa rin at magagamit mo pa rin yung head unit mo, makakapag-music ka pa rin, lalo na kapag ka na-set up mo siyang mabuti. Since nagustuhan ko sa kanya. At napansin ko rin sa kanya guys, compared sa aking wireless Apple CarPlay device na built-in dun sa aking device na gamit, no, nung ginamit ko to guys, napansin ko nabawasan yung mga disconnect, no, nabawasan yung mga disconnect. Mas stable ang wireless Apple CarPlay kapag gamit mo to compared dun sa device na gamit ko, no. Kaya kung wired yung Apple CarPlay mo at gusto mong gawing wireless, mare-recommend ko talaga itong CarLink kit, no, na ambient na T-Box, no. Recommended ko talaga siya. Pero syempre, not all device naman ay perfect, no. Meron talaga pa rin dito mga flaws, no. Number one na napansin ko, umiinit siya guys, sobra, no. Talagang siya, napansin ko sa kanya, minsan pagkagamit ko lang siya kahit ilang minuto pa lang, no, lalo na kung mainit yung panahon, itong likod, siguro nandito yung chip niya, hindi mo to mahawakan, no. Talagang sobrang init niya, no. Yun lang, keep that in mind, kaya kung ilalagay niyo siya sa inyong sasakyan, make sure na nasa ventilated na lugar siya. Mas maganda kung medyo malapit sa aircon vent, no, para mo siya, gamit mo siya. Sa pang napansin kong disadvantage sa kanya, dahil nga Android device to guys, no, Android device to,
it takes some time to boot up. No, depende pa yun sa depende pa yun sa device ninyo, sa inyong multimedia unit ng sasakyan ninyo. So kung mabilis siya mag-recognize ng wired Apple CarPlay, no, mabilis niya itong mabuboot up. Pero for me, sa gamit ko, I think pinakamabilis na yung at least 30 seconds or more, 30 to 40 seconds to fully boot up this device. At para mag-connect sa phone natin kung gagamit tayo ng wireless Apple CarPlay. So keep that in mind, hindi siya agad-agad. Di kagaya kapag ka-built-in na yung Apple CarPlay mo, basta na-detect yung nakasaksak yung phone mo, diretso na siya. Or kapag meron ka ng wireless connection, seamless na siya. So yun yung mga napansin ko sa kanya. So yun guys, kung marirecommend ko ba sa inyo to? Ang tanong, kung ikaw ay may wired Apple CarPlay, hindi pa wireless, wired lang, at gusto mong magkaroon ng wireless capability with extra features, etong device para sa'yo. Hands up ako dito. Recommended ko to sa inyo. No problem. Pero kung ikaw ay may wireless Apple CarPlay na, for me, yung mga extra features na nadagdag nito, para sa akin hindi na siya worth it. Kasi yung nadagdag lang naman dito, SIM card capability, may Android device ka, matatawagan ka. Kung lagi mo naman dala yung phone mo, wala na yun. Ma-reject na yung mga advantage na yon. At saka yung interface ng Android niya guys, although hawig talaga siya sa Apple CarPlay, pero iba pa rin talaga, mas smooth pa rin ang interface ng Apple CarPlay. So mas maganda pa rin gamitin. Plus the fact na kailangan mo pang maghintay ng ilang seconds to use it up. Unlike kapag may wireless Apple CarPlay ka na, basta nakabukas mo na yung radio mo or yung multimedia display mo at nag-connect na yung phone mo, okay na, smooth na smooth. So kapag wired Apple CarPlay ka, recommended ko to. Pero kapag may wireless, baka pwedeng pag-isipan mo munang mabuti. So yun lang guys, sana nagustuhan nyo tong video na to. At kung nakatulong sa inyo ito para bilhin itong Carlink Kit T-Box Ambient na device, click nyo naman yung like button. At kung gusto nyo pala itong bilhin guys, para sa pricing, ipa-flash ko na lang sa screen yung price niya as of making this video. Tapos click nyo na lang yung link sa description box to avail it, kung saan ba siya pwedeng bilhin. Yun lang. So yun lang guys, kung di ka pa nakasubscribe, click mo naman yung subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa mga latest happenings sa ating channel. So till our next videos guys, always remember, drive safe and enjoy.